Right now po, we're going to perform the live blood screening analysis. So, ano po pangalan nila, sir? Eric. Ilan taon na Eric? 19, sigurado ka. Makikita ko sa dugo mo kung talagang ito mo totoo. Okay. So right now, titingnan po natin yung blood niya. Then I will explain everything to you kung ano po yung makikita lang natin. Give me mga 2 minutes, no? Para makuha muna natin siya ng sample, no? At the same time, we will project it. Okay, then explain ko. Okay? Ayan, nakuha na po siya ng dugo. Ayan. Dugong LBP. Okay. So, explain po natin, no? Ito po yung tinatawag nating red blood cells. Nakikita niyo po itong mga dikit-dikit na to. So, this point, no, may kita po natin yung dugo niya medyo dikit-dikit, no? Ito po yung tinatawag nating rouleau formation, no? With acidity na nandun, so nagkakadikit-dikit. Basically po, ang normal na blood natin, supposedly dapat bilog po yan. Hiwa-hiwalay, parang nakita natin kanina sa isang templates po natin. Now, the white portion in the screen is what we call the plasma. No? Sabihin niyo po plasma. Hindi po yun yung TB. No? Yung pong plasma, yung white portion, ito po yung tinatawag nitong liquid portion of the blood. No? And this is the red blood cell. Ito, meron tayong makikita, medyo normal to. Ayan, Eric, congratulations. At least hindi ka nahuhuli. No? Meron kang konti. At the same time, dito Eric, makikita natin ito yung tinatawag mong white blood cell or antibody. Yan. So right now, itong white blood cell natin or antibody na yun, talagang kokonti lang yan. Dahil pag marami yan, nakita natin sa isang template, there will be a presence of infection. So this is basically, pag again, normal yan. And there are many kinds of also of white blood cell. May kita natin yan through the monitor. Ayan, no? Ayan, white blood cell. So may kita natin mas marami itong mga red blood cells na nakikita natin. Okay? So sige, mamasyal tayo. Sir Bong, tignan natin kung ano pa may kita natin. Aside from rouleau formation, eto. Nakikita po ba natin to? Itong parang rambutan o durian. Okay, let me explain this one. Ito po nakikita natin na parang rambutan or durian. Ito po yung tinatawag nating free radical damage. Radicals, hindi po natin nakikita yan microscopically, but the blood cell itself, when it is being damaged by a free radicals, nagkakaroon different shape, different form, or different configuration on the blood. Nagkakaroon ng thorny appearance, no? In a medical term, we call it the echinocyte formation, yung parang tiniktik na parang durian, no? Ngayon, wag nating hahayaan po na ang dugo natin dumami na kagaya nito. Because pag naging damage na po yung cells natin, ito po yung tinatawag natin dead cells. And fast ang recruitment niyan. Remember, pag acidic ang blood natin, ibig sabihin kulang sa oxygen, kaya sila nagkakadikit-dikit. At the same time, pag pinasok na yan ng mga tinatawag nating free radicals, nadadamage na siya dahan-dahan. At the same time, nare-recruit yung katabing blood cells. Pagka gano'n. Napapalitan naman ng dugo every 120 days. That's right, every 120 days napapalitan yung dugo natin. Pero pag mas marami yung recruitment ng free radical damage, we cannot cope up. Kaya kailangan natin mag-take ng mga supplementation just like vitamin C. Pagka gano'n, no? Ayan, Eric, ayan, nabubuhay ka dahan-dahan. Ayan, no? Tignan mo, ayan. Congratulations, no? Meron kang dalawang pulmon na normal, tapos ito, white blood cell mo, okay? But at the same time, the rest, mga several hundred blood cells, no? Marami kang kakaining daily C, bro, ha? Okay? Ang ating blood, okay? Kita nyo, well-rounded sila, no? Medyo nagkakadikit lang ng konti. Okay. Your plasma is clear, no problem with that. Okay, next. Sige, scan pa natin. So far, maganda yung dugo niya, no? Yung formation, ayan, kitang-kita yung pagiging round appearance niya, no? Ayan, no? This one, nakikita nyo parang donut.
no? Merong white sa gitna. Ito po yung tinatawag ng lack of, tinatawag nating iron, pagka ganon. Puyat ba? Pagka ganon, no? Kaya nagiging donut, no? Pagka ganon, lack of iron or tinatawag nating mga ferrous, pagka ganon. Next, this is your antibody or white blood cell, no? Sa mga susunod natin seminar, we will teach about the different types of white blood cell, no? Yung mga ating mga antibodies, no? The same time, ayan, eto, tingnan natin to, mga kapatid. Meron tayong small red blood cell dito, pero damaged na siya, free radical. Now, ganito lang po yun. Meron tinatawag natin yung mga microcyte, no? Kasi pag sobrang laki, macro. Pag maliit, micro. Di ba? Since blood cell yan, pag maliliit, microcyte ang tawag natin. Ngayon, yung pong maliliit na red blood cells, sila yung madaling ma-damage, no? Kumbaga kasi hindi sila ganun kalaki, ano pa sila, premature, immature silang nilabas ang bone marrow. Kasi yung po dugo natin yan, minamanufacture po yan sa bone marrow natin, sa gitna. So pag immature po yan at nilabas ng kagad, yan ang madaling tamaan ng mga microbacterial activity. Kaya madali silang ma-damage. But don't worry about it, no? Walang problema doon. Wag lang halos lahat because of we have so much billions of red blood cells, no? Wag lang nating hayaan dumami pagka ganon. Kaya very important talaga sa blood natin yung pagiging alkaline ng dugo natin. Nung nag-meeting kami ni Sir Joey na napag-usapan namin, sabi ko tignan natin kung talagang alkaline yung yung vitamin C mo. So tinest ko po using pH, no? Ito po yung tinatawag nating pH test, no? And right now, kanina nagpakuha ko ng ng tubig, yung binigay sa akin distilled. Remember pag distilled water? Di ba? Pag distilled dead, di ba? So tignan natin yung distilled water. Tinatakan natin ang pH test. Then haluin natin. Anong kulay? Yellow. Pag yellow, ibig sabihin acidic. So dito po 'yon, no? 7.0 and below, nagdidilaw po 'yon. Ngayon 7.0 and above, yung po yung nagiging alkaline. Di po ba? Okay? So now I put daily C. Ano po ang color? Basically, mataas po ang pH level. Alkaline po yung daily C natin. How much more if every day you're drinking daily C? Alkaline po tayo. Okay, yan po yung color. Okay, thank you.